Sige lang po, Sir Gab. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ating programang Sports Corner PH interviews dito lamang po sa Sports Corner PH at kapiling po natin na yung umaga ang isa sa mga dedicated na mga running coaches at of course mentors sa napakaraming mga kabataan na nag-uumaling sa pagtakbo or running, hindi kagaya na let's say fun runs or marathons. I'm preparing to the coach of the Valenzuela Young Runners at recently siya po ay isa sa mga napiling ambassadors sa air run ng takbo para sa kalikasan. Hello po kay Mama Jenny Lumba at kay Sir Ernie. This will be this September sa Luneta, Quirino Grandstand. So ang tinutukoy ko po ay si Coach Eugene Lim. Coach, welcome sa Sports Corner and thank you for joining us this rainy morning. Yes, good morning, Sir Gab. Thanks for having me here. Salamat po sa imbitasyon na makausap kita. And by the way, ang ating mga sasabihin po natin ay ilalabas po natin sa ating feature article na isusulat ko po sa People's Journal tonight of Sir Ed Andaya. Abangan nyo po yan. Baka pwedeng isama nyo sa fine print yung inyong sasabihin ninyo. At of course, yung journey at advocacy nga para sa mga kabataan na mailig or they will take interest na dito sa sports ng running. And let's end the week right kasi mostly ang mga bata natin walang pasok ngayon, so mukhang maaba ang bakasyon natin. Kasi karamihan walang dahil Biyernes to, walang pasok. At sa 31, walang pasok din. So Yun nga. makaka-enjoy pa rin nila ng ample time na mag-exercise, at least makapagtakbo kahit alam natin maulan, pero hindi natin iiwasan na huwag natin tayo kakasakit during that time. Anyway, Tama Coach, yan, Sir Gab. Tama. okay. Anyway, Coach, pakikwento mo nga sa amin muna kung paano nag-umpisa yung journey to success niyo of being a coach. Let's say, may mga share of struggles tayo, may mga share of trials ka pa, pero at least naunawaan natin na of course, ito na talaga yung inyong desire to help yung ating mga kabataan, especially sa inyong lugar sa Valenzuela, and even some parts na rin ng Metro Manila, Bulacan, at para makapag loon ng sapat na training up until yung mismong competition. So tell us more about your journey nga pala being a running coach at paano natin paalagaan natin na of course maturuan natin yung mga kabataan na yun na of course they will get interest na dun sa mga running or fun run o marathon events. Okay. Before tayo mag-start sa running and gumawa din ng running team, started from 2009 kasi po na-aksidente po ako noon. So, hit and run accident yon. So, I got into ano talaga, malala talaga yung tama sa akin. Maraming nabaling buto. Then I got into several operations. So 4 months talaga yun na 4 months na bedridden, so hindi ka talaga makagalaw. And then after 2 years in 2011, I got fully recovered, and that is the time na gusto ko mag-focus into my health na. And then I got into running in 2011 around April. Then doon na nagsimula. Doon na ako nagkuha ng coach, doon na ako nag-focus na gusto ko na talaga ng running. And then marami na rin ako napuntahan na running club. Then Team Poncan, and then tumagal tayo sa Team Run Direction, Team TRD. And then after that, gusto ko iba naman, into cycling naman, and then swimming. So napunta rin tayo, nag-transition din tayo sa aquathlon, duathlon, and then triathlon. And then
After nga nun, mga ilang taon uli, bumalik uli tayo sa running. Nung bumalik na tayo sa running, kasi mas mahal ko pa rin talaga yung running. Maraming nagmamahal pa din sa running talaga eh. So, after nun, 2017, 2018, ah, may mga nakita akong kabataan, especially dun sa Valenzuela. And syempre, taga Valenzuela tayo. So, um, dun ako nag-decide na why not support the student athletes na syempre sa Valenzuela. So, ayun nga, unti-unti nagturo ako maski hindi pa tayo certified pero naging certified tayo, eventually naging certified coach tayo. Pero nung simula no, nagturo-turo muna ako ng mga proper form, and then um, yung mga running clinic, libre lang na running clinic, and then as the time goes by, gusto ko rin kasing tumulong sa mga athletes talaga na kapos din. So, humingi ako ng tulong din sa mga running individuals, running community, running club, and marami namang tumutulong. So, ayun nga, may mga nagbibigay ng running shoes, pre-loved running shoes, mga maski second hand, basta galing sa puso. Maraming nagbibigay. Una pa nga ako yung naglalabi. Ako pa yung nagtatahi, ganun. Pero ngayon medyo madami-dami na yung mga nagbibigay. So nangyayari, binibigay ko na talaga diretso. At na-appreciate naman yun ng mga kabataan kasi nga malaking tulong na sa kanila yung sapatos na yun. Kasi syempre sobrang mahal na ngayon ng mga running shoes, di ba? Tapos nagbibigay din sila ng mga sumusuporta rin yung running community sa atin sa pamamagitan ng mga running essentials, running gears, mga singlets, para mas magaan yung takbo ng mga athlete. Then, after po nun, ayun, hindi ko napapansin na palaki na pala ng palaki yung team at marami na rin pala tayong natutulungan. Bukod sa Valenzuela, nag-extend na rin po ang Team Valenzuela Young Runners sa iba't ibang university din. Katulad ng UE, PUP, RTU, pati sa mga public school din. Nagbigay na rin po tayo ng mga pre-love shoes. Minsan may nagbibigay din ng brand new running shoes. And then, ayun, tuloy-tuloy pa din siya. And hindi ko in-expect na magiging malaki from 2017-18 until now. Okay pa din yung team namin. Marami pa rin sumusuporta, and ayun nga, marami pa rin tayong natutulungan, and hopefully mas lumaki pa ang team at mas tuloy-tuloy din po yung suporta. Kasi kahit maliit, malaki man yan, basta suporta, nagpapasalamat kami sa running community saka sa lahat ng tao na tumutulong po sa amin. Okay, balikan ko nga yung sinabi ko mo kanina na of course na tamaan ka or na eat and run ka. Mm. Paano mo nabago itong nangyari, unfortunate incident ninyo upang at least mabago ang isip ninyo, damdamin ninyo na, oh, let's change for the better. Let's get into sports now para hindi natin maiwasan na masagi ka ng mga sasakyan, biglaan yun. Wag naman sanang madamay yung iba. Pero actually, naniniwala ka ba na of course, itong insidente ba ng 8 and run is nag-shape up para sa iyo na you will get into that sport that you love? Pili ko nga, Sir Gab, naging tadhana siya. Sobrang destiny siya na nangyari yon, yung mga paghihirap na yon para maging to shape me and to mold me into a better person, to be an athlete and to be a coach as well. So malaking, hindi ko naman sinasabing blessing siya yung aksidente ko, pero naging tadhana siya, naging daan siya para maging atleta ako at maging coach na din. Okay, so nabanggit mo, nag-umpisa ka talaga sa running.
And then, nag-transition ka muna sa triathlon, duathlon, aquathlon. May mga sinalihan ba kayo mga major competitions before you decided na mag-focus entirely full-time na sa pagtakbo or running? Sa triathlon, Triman, Aquaman, sa mga multisports, um, yun nga, Triman, Aquaman, and then sa duathlon din, Duaman, yun yung sa SBR series. So yun dun ako nag-focus, and then sa aquathlon naman merong akong inatenan na sa Sun Life na aquathlon, and then sa Vermosa aquathlon. Madami ding aquathlon. Actually, mas madaming aquathlon. Then after nun, yun yung after nung mga aquathlon, dua, and triathlon, doon na ako bumalik uli sa running. And of course, nagbalik loob ka na sa pagtakbo and you decided nga na of course, ilaan talaga ang oras, pagod, ang hirap sa pagko-coaching while at the same time, you also compete pa rin, di ba? Sa mga iba't ibang mga fun runs, mga marathons, or coach ka Yes, na? Sir Gab. Tuloy-tuloy pa din po. Tuloy-tuloy pa din po. Or you actually competed pa rin sa, kahit alam natin you into coaching, Yes. right? Siyempre bumaba na yung fitness level natin kasi marami nang minamanage, marami na ring inasikaso, tapos promoting na rin, tapos may mga nagbibigay din ng mga support. So siyempre nadi-distribute na yung power ko sa ibang bagay din. So ang nangyayari na lang talaga coaching, and then nangyayari leisure na lang siya para lang pampapawis na lang talaga eh. Pero nagko-compete pa din tayo, pero hindi na tumatakbo pa rin tayo, pero not into competition anymore. Okay. It's more on leisure that's on my part. Leisure and recreation level, ika nga Coach Eugene. And nakita naman Yeah. natin kung gaano Yes. ka-passionate, ka-active sa pagko-coach, pag-mentor ng mga bata na yon. By the way, anong edad mo na? At saka ano yung school, current job ninyo? Saan ka ba nag-aral? Or Yeah. para at least magandang I'm story. Eugene Lim. I'm Eugene Lim, 39 years old, and then I'm working in a BPO company as a CSR, Customer Sales Representative, and then living in Valenzuela City. Okay. At saan ka nag-aaral pala? Anong course nyo? I graduated in Polytechnic University of the Philippines, PUP, Santa Mesa, and I graduated Bachelor of Arts in Business, major in Advertising and Public Relations. So more on PR at advertising. Pero you choose nga pala to have a staple job which is yung BPO company. At nabanggit natin off the air na of course, gaano kairap nga pala na of course maging CSR, Customer Service Representative, while sa araw, kasi ang trabaho mo sa gabi. At sa Opo. araw, you also gonna pupunta sa mga iba't ibang mga schools, pupunta ka sa mga iba't ibang mga colleges, universities to do trainings with our young runners. Nakikisabay din sa mga iba't ibang mga runs like yung regularly yung takbo para sa kalikasan. So, sabihin natin work-life balance, ika nga, para to make sure nga na, of course, mapulfill nga yung task ninyo in and out nung inyong daytime job being CSR nga doon sa inyong BPO company na pinapasukan mo. Ayun nga, binabalance talaga. Although, nagiging siksik na yung schedule, pero tinatry ko pa rin talaga na maisingit lahat ng schedule. And then, pag sa gabi talaga, at least kasi sa gabi, lahat tulog. Lahat tulog, madaling araw, tulog naman lahat. Kaya at least nakaka-focus ako sa work ko. Then sa umaga talaga,
doon na ako nag-aasikaso, nagte-training, tapos pag may pati training din sa labas, and then self-training din para naman sa sarili ko. And then after naman nun is asikaso na sa mga ibang bagay like yun, mga promotion, and then pag may mga magbibigay ng mga sponsor din ng mga sapatos. So um ini-equal ko talaga, dinidistribute ko talaga yung energy ko sa bawat oras kasi nga medyo nagiging s- ah, swamp na tayo sa mga sa mga scheduling eh. So as much as possible dinidivide natin, in-equal natin lahat ng mga task. Okay. Okay. Of course, kailan ba nag-start talaga yung inyong running journey? Kasi pivotal moment talaga yung 2009. Pero kailan ka ba nag-start talaga na mag-running? I started running 2011, O 2011. April 2011. That was after yung nangyaring hit and run. So nabanggit ko dun sa nakalagay dito, 4 months nasa hospital Mm. bed rest. Pero wala pa, hindi pa bedridden. Pero yung decided niya na of course mula sa pagiging critical condition, sabi, coach, ito na, you decided na yung impossible baka magiging posible nga. And then natupad nga itong pangarap na of course kahit alam natin medyo masakit, medyo mahirap talaga tanggapin na kung sino nangyari, pero at least nagbago talaga yung perspektibo ng buhay mo dahil of course sa pagtakbo ika nga to make sure niya na of course mas lalo ka pang gagalingan at of course ma-inspire pa lalo yung mga kabataan na sabihin natin ikaw ang nag-mentor. Ayun nga po Sir Gab, sobrang laki ng pagbabago ng ginawa ng pagtakbo sa akin kasi binago niya ako na maging isang mas mabuting tao, mas disiplinado, at mas maunawain din sa ibang tao. Lalo na sa training, lalo na sa pag-intindi sa kabataan, pati sa pag-unawa kung ano yung mga kailangan nila sa sports, and when it comes to their behavior naman, at least napapag-aralan ko kung ah, paano sila intindihin at unawain din kung ano yung mga gusto nila at saka yung ano pa yung mga dapat i-improve pa sa kanila. So ang sobrang laki ng tulong nung running, ng pagtakbo sa akin. Binago niya ako at madami din tayong natulungan dahil doon. Okay, bukod pa rito, bukod sa pagiging coach, you also serves as a guide and as a pacer. So, sa mga hindi Yes. pa nakakaalam about doon sa pagiging guide, kasi pag sabihin natin sa mga running events, sila yung parang marker na rin kung saan ka kilometro ka Yes. layo. Ganoon na rin sa pagiging pacer. Siguro para sa mga hindi pa na-aware niya dito, paliwanag niyo sa akin yung inyong responsibilities of being a guide and a pacer sa mga iba't ibang running events. Kasi si Coach Eugene is also a pacer na rin in different takbo para sa kalikasan events eh. Ayun nga Sir Gab, sobrang mahalaga ng pagiging pacer kasi ikaw yung nagiging reference ng tao kung paano sila tatakbo, kung paano sila magpapahinga, kung paano sila dadagdag, kung paano sila magbabawas ng power. Okay? So, for example, sa 10K, ang target ng mga intermediate or newbie is ang target nila is 1 hour 10 minutes, 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes. So, sobrang halaga ng pacer kasi sila yung magdidikta ng pace. Meron silang smartwatch, may GPS watch sila na kung saan binabatay nila yung pace nila na dapat consistent yung pace na yun. Kung mare, kailangan 6:30 yung pace nila,
You're broken up, coach. You're broken up. 6:45. Okay, medyo nagka-problema yung signal ni Coach Eugene at hinihintay pa natin yung kanyang signal eh. Okay na ba ang signal niyo? Kasi medyo nagcha-choppy ka kanina. So pwede pakiulit na yun sa consistent part. Medyo nawawala yung signal natin ni Coach Eugene eh. Sayang, bitin ang ating conversation eh. Hello, Coach? Hello po? Okay, so nawala yung signal ni Coach Eugene. Alam naman natin, pag medyo masamang panahon, nagkakaproblema ngayon yung signal natin. Pwede yung pakiulit yung sinabi mo kanina, yung sa consistent na yung pag 10K Okay. kilometers, paulit. Okay, sige po. Ayun na nga, sobrang halaga po ng pagiging pacer lalo na pag 10K. For example, 10K. Yun ang nagiging reference nila, yung pacer, if they want to target a specific time. Kunwari, for 10K, ang target nila 1 hour, 1:10, 1 hour 20 minutes, or 1 hour 30 minutes. So, yung role ng pacer, they have to maintain the pace of 6, 6:10, 6:20, 6:50, or 7 na pace. Depends on their target. So, sobrang halaga ng pacer kasi tinitingnan nila sa stopwatch nila, sa GPS watch nila, kung they are maintaining the proper pace. And at the same time, bukod sa pace, we are also here to cheer for them and to hype them kasi nga syempre pagod na sila, minsan hindi na nila nakakaya yung pace. So inaano rin namin sila kung kailangan wag masyadong mabilis kasi minsan may nauuna din. Inuunahan kami, may time naman na kung nangyayari pag inuunahan naman nila kami is nauubos din sila. Nangyayari, nagsasabay lang din kami. So we are here to guide them. We are their reference para ma-achieve nila yung goal nila when it comes to targeting a specific goal in 10K or any categories. And of course, Coach Eugene, ang pinaka main responsibility na rin is to being a coach na rin sa mga kabataan. Kasi nakita naman natin, napipicture ko lagi yung team ni Valenzuela Young Runners. So, from the humble beginnings na nabagit mo kanina na nag-start ka sa Valenzuela, now you're expanding na yung reach ninyo sa iba't ibang mga places. May nakita nga akong post na some students are coming from Bato, Camarines, and other schools as well. And bukod pa rito, consistent yung pagbibigay ng donations o di kaya yung mga support coming from the sponsors. Nakita niyo na ba yung progress ng mga bata na rin na of course, maybe someday they will reach nga yung greater heights or maging inspirasyon na rin sa mga kapwa-kabataan, especially sa inyong lugar sa Valenzuela na they want into running. Ayun nga, Sir Gab. Nung nagturo ako, hindi ko rin in-expect na may mga lalakas din nung tinuro. Lalo na si Mark Biagtan, one of the original VYR member. Una, hindi ko naman siya, ako lang yung nagturo ng running sa kanya. And then eventually, palakas siya ng palakas sa 5K. So nagsasub 80 na siya, nagsasub 70 na siya. So nagulat din ako na yung tinuro ko pala, ako pala yung nagiging instrumento para lumakas din yung kabataan. Lumakas din yung atleta. So ayun, eventually marami na din tayong natuturuan and hopefully marami na rin tayong matulungan din. Ayun nga, katulad sinabi mo sa Camarines Sur,
Sana mas marami pa tayo ding matulungan sa ibang lugar. For now, konti pa lang, pero at least nag-grow tayo, mas marami na na-extend na din yung tulong sa mga athletes sa iba't ibang lugar. Ilan na ba yung mga natutulungan ninyo na mga students o di kaya mga runners na rin from the team Valenzuela Young Runners as of now since 2017? Hindi ko na po kasi mabilang, Sir Gab, kasi So, meron so tayo sa ang naging consistent kasi selected athletes lang naman. Selected athletes from RTU, PUP, UE, IRIS, and then public school ng Lawang Bato National High School. ah pero selected lang po and then Bignay National High School, Punturin National High School, Tugatog High School sa Malabon, nagbigay din tayo ng madami-dami doon. And then sa Camarines Sur, sa Bato, Camarines Sur, and pupunta rin tayo sa September, magbibigay din tayo ng mga gears doon this coming September. And pre-loved running shoes din. And then ano pa ba? May mga public school mga naghihingi din, binibigyan ko din kapag nagme-message din sa akin. Yun nga lang hindi lahat mabibigyan, pero at least yung mga paunti-unti nabibigyan ko din kahit papaano. Ayun, hindi ko na po, Sir Gab, mabilang kasi since 2017 hindi ko na mabilang kung ilan po sa talaga, Sir dami, Gab. sa dami pa naman, baka naman maabutin tayo ng pagtatapos ng interview sa dami ng mga natutulungan ninyo. Pero anyway, congratulations on what you did. Pero pag nakikita niyo yung mga bata na nanalo ng podium sa mga running events, naiyak ka ba? O di kaya mas lalo ka pa ma-inspire pa lalo para at least mas maturuan pa ng mas maraming mga bata at mabigyan pa ng mga pre-love na mga equipment when it comes sa pagsisimula ng running journey? Of course, Sir Gab, sobrang natutuwa kasi hindi mo akalain na yung itinuro mo is magagamit nila at ipopodium din pala nila yung mga tinuro mo. So sobrang tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko sila sa taas at naa-awardan. So yun nga, sobrang tuwang-tuwa tayo kapag may resulta yung itinuro mo. Okay, so what's next nga pala para sa Team Valenzuela? Kasi nabanggit mo na yung kung anong mga susunod na plano. And in that case, kung manonood sila sa inyong interview ng mga private entities o di kaya mga iba't ibang mga corporations na nais tulungan yung mga bata, baka you may get in touch niya pala to make sure na of course yung inyong mapupuntang donasyon o di kaya cash or materials mapupunta sa mga bata. Also at the same time, araw-araw ninyo yung training ninyo, di ba? Opo. Bali, Sir Gab, ayun nga, as much as possible, nagiging transparent din tayo sa lahat ng bigay. Kasi ako kasi, hindi hindi talaga sa akin na hindi ko talaga sanay na parang kung ano yung meron, kung ano yung para sa bata, doon talaga parang gusto ko talaga lahat mabigay doon sa kanila. Kaya every time na may bigay, post. Every time na may bigay, nagpapasalamat tayo. Kasi nga, sobrang na-appreciate din ng mga bata. So, every time may bigay, todo pasalamatin tayo. And yun naman ang maganda, maski may mga nagbigay na, meron pa rin nagbibigay. Kasi nga, alam nila na napupunta sa tamang atleta, sa tamang tao. And of course, you've been consistently supporting itong takbo para sa kalikasan and you're now the ambassador of the Air One. So, gaano ka ba excited na of course, makitakbo? But supposedly, may mga color run ito, pero yung running socks, hindi natuloy. So, towel na yun. So, gaano ka ba excited na maging ambassador Opo. for the Air One this coming September? Sobrang excited po kasi marami tayong maiimpluwensyahan sa pagtakbo. Lalo na 18 kilometers, 21 kilometers yung pinakamahaba ngayon. And sana makatakbo ka ng 21K. And yun nga, pagiging ambassador, sobrang pasasalamat ko po sa Green Media at saka kay Miss Jenny Lumba kasi binigyan niya po ako ng opportunity to uh, to promote the event as well. And
ayun nga, kasi naging kasama na rin kami sa mga project ni Green Media. Pumunta na rin kami sa iba't ibang advocacy niya, yun nga, yung sa pawikan, yung sa clean up drive. So, isang um, maganda po to na opportunity na ginawa tayo ni Green Media as ambassador. Alright, last question na lang before we wrap up. Siguro, meron kayong mga inspiring message na nais niyong sabihin sa mga kabataan ngayon na nangangarap na maging atleta balang araw. At the same time, nalo-look up talaga dun sa inyong story niya ng ano, of course, determination, discipline, perseverance, na mula sa ibaba, tutungo ka sa mas mataas na level. Ayun nga po, Sir Gab, ang message ko po sa lahat ng mga kabataan ngayon, um, bukod po sa pag-aaral, might as well you also want to go into sports, especially running. Kasi sa pamamagitan ng pagtakbo, hindi natin alam na namomold na pala tayo, nasi-shape tayo into a better person as well. So nagiging determinado tayo, mas magiging mabuti tayo, mas nagiging disiplinado tayo. And at the same time, na-apply din natin to sa bahay, sa paaralan. Kaya ang message ko lang sa mga kabataan ngayon ay patuloy lang mag-aral at patuloy lang din sa pagtakbo. Manalo, matalo, takbo lang hanggat may lupa. Ayun. So again, congratulations on what you did and congratulations sa inyong strong advocacy para matulungan yung mga bata na rin and the coming years. Ano bang asa natin para sa Team BYR? As Gab, ang maasahan niyo po sa Team BYR is andito pa rin po kami para magpatuloy, mangarap, at magbigay pa rin ng suporta sa iba't ibang kabataan. Hindi lang sa team namin, pero pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa probinsya, iba't ibang universidad, sa mga public school, ay makapaghatid po tayo ng mga tulong na din when it comes to the running gears, essentials, pre-love shoes, and sa pamamagitan nito maging positibo yung mga tao sa pagtingin when it comes to the sports, when it comes to running. All Yun lang right. po, Sir Gab. All right. So thank you so much, Coach Eugene, for having us here. And by the way, gusto ko lang sabihin, advance happy birthday. Life begins at 40. Alam niyo, Sir Gab, birthday ko ha. Oo, kasi malapit na, Malapit. September. Ay, hindi natin babanggitin yung ano, edad. Pero life begins at 40, ika nga eh. Mas masarap sa pakiramdam na, of course, umabot ka na sa ganitong level na age na 40s ka na, mas marami ka pang kailangan mong ma-achieve pa. So, bumati ka sa lahat ng mga taga-suporta. Go ahead. Maraming salamat po sa running community, sa mga running individual na tumulong po sa team namin at sa ibang atleta for the since 2017. So na-appreciate po namin lahat ng inyong suporta at magtiwala po kayo at magagamit po namin at mabibigay lahat ng mga suporta na inihain nyo para sa amin at para na rin sa mga atleta, sa mga kabataang atleta. Salamat po. At bukod pa rito, yung Green Media, wag natin kakalimutan, Coach. Ayun, maraming salamat din po Green Media sa patuloy na suporta din sa Team BYR at ilang taon na din na laging andyan siya, laging sumusuporta din at sa mga advocacy, mga environmental advocacies, sinasamahan din po kami, andun din po kami at naging rin siyang instrumento para maging aware ang mga kabataan when it comes to saving Mother Earth. Maraming Ayun. salamat din po Green Media. Ay, maraming salamat din po, Coach Eugene, sa pagtanggap niyo sa interview. More power, more blessings sa inyo at sa buong running community. Di lamang Valenzuela, kundi sa mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sana mas marami pa kayong ma-inspire, matulungan, at ma-pursue ang kanilang champion journey sa pamamagitan ng pagtakbo. And we look forward to see you again sa mga susunod nating ganap when it comes sa running. Congratulations! All the best and God bless po sa inyo. Bye-bye! Maraming salamat po at see you next time. Thank you, Sir Gab. Thank you. Salamat po. Salamat Salamat, Running po. Community. Salamat po. Salamat.